Mahigit ₱1 bilyon ang inirekomendang tapyas sa budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Ay po yan sa House Committee on Appropriations. Kabilang sa pondong apektado ang hinihingi para sa financial assistance ng OVP na ayon sa komite ay may kapareho na raw sa ibang kagawaran. Saksi, si Marisol Abduraman. Mula sa mahigit ₱2 billion na hinihinging budget para sa Office of the Vice President para sa 2025, ang rekomendasyon ng House Committee on Appropriations, kaltasan yan ng mahigit ₱1.2 billion at ibaba sa ₱733 million. Mahigit kalahati ang nabawas na galing sa hinihinging pondo para sa financial assistance, supplies, personal services para sa consultants, rent or lease expenses at utility expenses. Ayon kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chair Representative Stella Kimbo, unanimous ang desisyon ng 139 members ng komite. Pagdating naman po sa regular programs, ang lumabas sa hearing ay number 1, tila napakaraming opisina. Bakit? Whereas the previous vice presidents did not have those nationwide offices. Number 2, bakit napakaraming social programs na ini-implement, tila redundant. Ang tinutukoy ni Kimbo na redundant umano ang social services ng OVP na anya, meron din naman ang DOH at DSWD. Ang tinanggal na ₱1.2 billion inirekomendang mapunta sa dalawang kagawaran, particular sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o IX ng DSWD at Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIP program ng DOH. It doesn't mean na mababawasan ang kanyang pagtulong, ang pagtulong ng OVP. Ang sinasabi lang po natin is ililipat lang natin doon sa mga ahensya na yan at pwede nang kunin ng OVP ang allocation nila doon mismo sa DSWD at DOH, katulad po ng ginagawa ng Congress at ng Senate. August 27, nang huling humarap ang bisi sa pagdinig ng Kamara ukol sa budget ng OVP, kung saan tumanggi si VP Sara na sagutin ang anumang tanong tungkol sa confidential funds. Nakita na namin yung timelines and nakita na namin yung, kumbaga, script sa narrative ng attack on the Office of the Vice President with regard to confidential funds. Absolutely no plan, any conspiracy, if I may use that word, to attack, if I also may use that word. Nandito lang po tayo para kilatisin ang budget. Hindi na dumalo ang bisi sa budget deliberations noong September 10 at sa isang sulat kay House Speaker Martin Romualdez, sinabing ipinauubaya na ng OVP ang kanilang budget sa komite. Nang tanungin kung may kinalaman ang di pagsipot ni VP Sara sa desisyon, yung absence niya did not shed light on many issues. Yun sa aking palagay ang naka-affect. Yung kakulangan ng information. should the VP appears po sa plenary, will it change? Tignan po natin. I mean, we are open to anything. Pero paglilinaw ni Kimbo, marami pang pagdadaanan ang budget. Magkakaroon pa ng debate sa plenaryo. Hihimayin pa ito ng Senado at kailangan ng pirma ng Pangulo. Patuloy naming kinukuha ang panig ni Vice President Sara Duterte, pero nauna na niyang sinabi na handa magtrabaho ang kanilang tanggapan kahit wala silang budget. Pero nagpadala sila ng mga litrato ng kanilang patuloy na operasyon tulad ng pag-aabot ng tulong sa mga nasunugan sa Bacoor, Cavite. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.